Hi guys! Welcome to my vlog! So, nandito tayo ngayon sa Besh Quezon, Central Asian Pilaf Center. So, dito niluluto yung mga flav, yung mga dambuhalang kawali ng mga flav. So, dito siya niluluto. So, itong area na to, yung flav center nila dito ay open siya sa lahat, open area siya. So, pwede kayo mag-observe habang nagluluto sila and mas okay kung mag-order kayo sa kanila. So, dito, makikita niyo yung process kung paano niluluto yung mga ingredients ng flav, yung mga gulay, kung paano yung paggisa ng proper way ng paggisa ng mga ingredients para magkaroon ng parang authentic na lasa na kailangan natin na lasa ng isang flav dito sa Uzbekistan. So this is the spices. Hindi pa luto ata. So dito niluluto nila hiwa-hiwalay yung mga ingredients ng flav. So may mga carrots, may meat. Dito actually pinaghalong meat and carrots na. So yung hinango niya pa lang ay meat yon na parang frinayin niya muna. So dito gumagamit sila ng traditional cooking process nila, yung gawa sa wood. So, hindi siya parang nakamakina. So, nagsisiga sila. Pero kung makikita nyo, dun sa bandang yon, may napakadambuhala. Isang dambuhalang kawali yung pinaglulutuan nila. So, sa paligid may mga kawaling maliliit, para mga anak-anak niya. Pero yung si mother kawali, andun niluluto yung pangmadamihan na flav. So, ito yung mga ingredients. So, potato pala. So, ito, potato, meat, and onions. Yan yung mga main ingredients ng flav. So, sa buong area na to, yung paikot na to, meron silang maliliit na pinaglulutuan ng flav din. And bawat area, bawat pinaglulutuan nila ay gawa din siya sa parang bato. So, gawang bato and yung wok nila, yung parang dambuhalang kawali, mini version nung dambuhalang kasan nila doon. Actually, tawag nila ito ay kasan. So, meaning dambuhalang pot. So, ito, may mga maliliit silang version, pero same din yung process, niluluto sa kahoy, same yung pinaglulutuan, material nung pinaglulutuan, yung parang kawali nila, same lang halos lahat. So yeah, let's try to, ano yan? Okay. So dyan nagluluto ng bread. So kung makikita niyo yung tatlong ano na yan, tatlong pugon, batong pugon, dyan niluluto yung mga bread nila na makikita niyo dun sa harap, yung bread ng Uzbekistan. Grabe, dambuhala. So kung nakikita niyo yung sandok niya, talagang parang pala siya. Mahabang pala. And ito, bato. Parang siyang isang dambuhalang wok. So, nag-uumpisa silang magluto dito ay mga alas 10 o 10 a.m. Nag-uumpisa na sila, bukas na sila and nag-uumpisa na silang magluto para sa pananghalian nila ng 12 mamaya. So, better to go here early para makita nyo yung pinakaunang process ng pagluluto, paggigisa, and pagtatadtad ng mga ingredients niya. Guys, this area ay malapit lang to sa TV tower. Kung makikita nyo yung dyan sa labas, yan yung TV tower. Yan yung tinaguri ang pinakamataas na tower sa buong Central Asia. So kung makikita nyo dito, maganda nga yung structure niya, mukhang solid and colorful yung building niya. So pupuntahan din natin yan later.
So guys, ngayon ay hindi pa available yung plov nila kasi nga kasi niluluto pa siya, medyo hilaw pa yung bigas. So if nag-order na tayo mamaya, mag-order tayo dito sa cashier and papasok tayo dun sa loob papuntang restaurant area nila. May alfresco dining area din sila dito sa side na to. Pero since malamig ngayon, doon tayo papasok sa loob para mainit. So this is the plov now. Medyo madami siyang kanin. So, puro siya carrots and potato. And may mga garbanzos din siyang hinahalo. So, yun. Kung nakita niyo yung paghahalo niya, siguro may technique sila doon. Kasi, yun nga, hilaw pa yung rice nung nilalagay nila dito. Parang masarap na niyang kainin. Parang natatakam na ako. Hilaw pa yung rice niya ngayon. Medyo ano pa siya, kasi butil pa siya ng bigas. So, kung makikita nyo ngayon, mahalata nyo naman, nakikita nyo naman sa itsura ng rice kung luto na or hindi pa. So, tinuturuan, dinademo niya kung paano yung right way, yung proper way para haluin. Yung right way para haluin yung masarap na plov. So parang nagiging training area din to para sa mga gustong matuto magluto ng plov. Okay, so separate yung niluluto yung mga potato and carrots. So separate pots siya. So after niyan, ihahalo niya dito sa rice. So doon, I think karne yun yung mga meat. So iba-iba siya. So iba-ibang kawali. Meat, carrots and potato, and ito yung rice na ilalagay nila dito yung mga other ingredients. Dito paghahalo-haluin lahat. So dito, yung besh gozon guys, yung pangalan nilang besh gozons ay, ang ibig sabihin ay 5 kazans. So 5 na pot. Pero since mukhang umasenso sila, dumami yung pot. So hindi na siya 5. So yun yung trivia. So, meron lang silang mother pot na malaking-malaki na kasan. And yung mga baby kasan, ito sa gilid lang. Actually, sa gilid, bawat gilid merong kasans. And then, yung mga, doon banda sa kabila, yung, pugon. Batong pugon. Doon niluluto yung mga bread nila. Kasi yung plov nila ay, di ba rice siya? Meron siyang kapares na bread. So, itong bread na to, dito siya niluluto sa pugon na yan. Medyo luma yung pugon pero malaki siya actually. Medyo luma pero mabilis siyang makaluto. Sobrang bilis niyang maglagay ng mga bread, and tingnan mo kung pumapasok si kuya. Kasyang-kasya sa loob. Ang bilis niya makaluto actually. Kanina lang kami kaka-alis lang niya ng mga tinapay dun sa loob. Ngayon, maglalagay ulit siya. So, medyo mabilis siya maluto kasi nga, mabilis uminit yung pugon kasi bato siya. So, ito yung bread. Yan yung kapares. Yan yung signature na kapares ng plov. Alam mo yon, parang malaking tabo. So, sinusungkit niya lang doon sa gilid. And tingnan nyo guys, ito na, nakita nyo na sa likod ko yung ingredients ng plov. Siya na yung potato, meat, carrots. Ayan. So that's the one of the ingredients ng plov. So squash, potato, and carrots. Tas hindi ko alam kung anong tawag dito, garbanzos ba to? So yan yung mga main ingredients nila. And syempre meat. Okay guys. Nasa may Yunus Hobod Sports Complex tayo. So, pumasok tayo dito, dun. And nasa gilid tayo ng sports complex. And pupuntahan natin yung TV tower. So, nag-explore kami ng daan. Kung pwedeng dumaan dito.
And pag umakyat daw dyan, makikita mo yung 360-degree view ng buong Tashkent City. So parang ano din siya na parang Seoul Tower. So tignan mo yung ano, tignan mo yung upuan nila. So pag may mga pag-games, siguro volleyball, tignan mo yun yung area nila. Pero yung upuan nila, tignan mo, puro covered ng snow. Ito na yung gilid. Actually, ito na yung gilid ng TV tower. So, dyan tayo papasok. Tara, pasok tayo. Oh. So, may anteroom sila. So, kakapasok lang natin sa Uzbekistan TV tower and yung sa entrance fee nila ay nagkakahalaga siya ng 100,000 som and dito medyo mahigpit sila. Bawal pag pumasok ka ng building nila sa may reception area and sa cashier area sa cashier area, prohibited yung camera and other devices for recording. So after nyo may security actually na mag-inspect sa inyo pagpasok nyo dito sa hallway na to. Para siyang airport. So kailangan yung mga device nyo, kailangan i-surrender nyo muna and papasok kayo dun sa scanner. So after noon, nakakarating kayo sa side na to, dito allowed na yung recording and picture taking. Itong hallway na to, unahin muna natin yung Tower ng Berlin, Germany, na itinayo noong 1965 to 1969 at ang height niya ay 365 meters height. So pangalawa, itong Sky Tower ng Auckland, New Zealand. I love New Zealand. Tinayo siya noong 1994, buhay na ako nito, to 1997 and ang height niya ay 328 meters. So, pangatlo, medyo maliit to. Telstra Tower, Australia again. So, tinayo siya noong 1975 to 1980 and ang total height niya ay 168 meters. So, pang-apat ay yung Vienna. Wow, Vienna, Austria. So, tinayo siya noong 1962 to 1964. So, 2 years lang, buo na siya. And ang total height niya ay 252 meters. And pang-lima, wow, ang ganda naman ito. Parang may box-box yung tower niya, no? So, pang-lima siya sa Prague. Wow, parang Europe to, ha? Parang buong Europa tong mga towers na to. So, tinayo siya noong 1985 to 1992. And ang total height niya ay 216 meters. Ang cute, no? Parang may mga box-box yung niya, towers. And pang-anim is, ang daming towers ng Australia, ha? So, this is Australia again. Sydney Tower. Sydney TV Tower. Tinayo siya noong 1975 to 1981. And ang total height niya ay 309 meters. So, ang galing, no? Parang basket lang dun sa dulo. So, pang-7, wow! Ito yung favorite ko, yung Seoul Tower sa South Korea. So, tinayo siya noong 1973 to 1987 and ang total height niya ay 236 meters. Wow, dito tayo dito tayo naglalak ng mga sinasabi nilang love lock. Ang saya. So, kasama siya dito sa collection ng towers nila, TV towers. So, pang-8, wow, ang ganda naman nito. Ang ganda naman ito, para elegante. So, pang-8 is yung TV tower ng Latin American, Mexico. So, tinayo siya ng 1946 to 1956. Ang tagal ng niya, ha? Construction niya. So, ang total height niya ay 182 meters. Medyo mababa lang siya, pero ang tagal lang construction niya. Pero, yun nga, medyo difficult siguro yung pag-construct nito. So, pang-9 na ito, no? Oh, ang ganda nito. So, Kamlika TV Tower, Turkey. Ang ganda, parang alam mo yun sa Star Wars? Yun, oh. Ang ganda. So, tinayo siya bago lang to. Yun sa Turkey. Tinayo siya ng 2016 to 2021. So, itong 2021 lang pala siya natapos. And ang total height niya ay 365 meters. Ang galing. So, white na white siya, oh. Kamlika TV Tower.
And pang 9, ang daming tao. Okay, so akala ko Australia. So ito, Blackpool Tower ng England. Ng Inglaterra. So tinayo siya ng 1891 to 1894. So medyo mabilis lang siya na itinayo. And ang total height niya ay 158 meters. Ganda niya, no? Ang aesthetic ng ano niya, ng design. So pang 10 ay yung Euromast, Rotterdam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, this is pang 11. Ito pang ano to, pang 11. Yung Euromast Rotterdam, Holland. Wow, pangarap ko makapunta sa Holland. So, tinayo siya noong 1958 to 1960. So, 2 taon lang yung itinagal ng construction ng TV tower nila. And ang total height niya is 185 meters. So, next, ano tong tower na to? Ano to? Walang information, no? Pero ang ganda ng tower na to, ha? I-comment nyo nga kung anong tower to. Hindi ko alam kung anong tower to. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong tower. Pero ang ganda niya. Please comment down below kung anong towers to. Tower. So, yung pang 12 is yung Canada. So, Harbour Center Tower ng Vancouver, Canada. And itinayo siya noong 1973 to 1977. So, 4 na taon din siyang tinayo. Pero parang building siya, oh. Dalawang building na pinagdikit lang. So, medyo difficult din yung pagtayo nito, kung ako yung, sa opinion ko lang. So, ang total height niya ay 168 meters. And pang 13 na, right? At ang, oh my God, parang building talaga. So, building siya, oh. So, dalawang maliit saka mataas na building na pinagdikit lang siya. So, ito yung tinatawag nilang Rialto Tower sa Melbourne, Australia. Ang daming tower ng Australia dito, sa collection nila. And itinayo dito ng 1982 to 1986. So, 4 na taon lang nilang kinonstruct yung tower na to. At may total height siya na 270 meters. Wow! Kakaiba to. Ito yung kakaibang tower na nakita ko. Parang airplane na nangudngud. Alam nyo yun? So, white siya. And ito yung tower ng, ito yung Olympic Stadium, Montreal ng Canada. So, tinayo siya noong 1973 up to 1987. Medyo matagal actually yung pag-construct ng tower na to, eh. So, nakikita mo naman sa design kung gaano kahirap yan itayo, di ba? Sabi ko nga parang nangudgud na airplane. So, ang total height niya ay 175 meters. So, itong buong hallway na to ay puro lang siya, towers. So, napansin ko medyo marami silang collection ng TV tower TV towers ng Australia. Ay, wow! Sobrang ganda dito! Ang ganda! Ang ganda nito! Is it, ano ba to? Marmol. Ang ganda. Ang ganda, guys. Ang ganda. Pati ito dito, yung design niya. Parang pinagdikit-dikit na bato. Oh, bato. Ang ganda niya. Sobrang creative nung nung tower na to. Nung pagkakakonstruct nung TV tower na to. And tingnan mo, ito yung kabuuan. Ito yung kabuuan ng tower nila. Ito yung pinakamataas na TV tower sa buong Central Asia. So, andito sa Tashkent. And itinayo ito noong 1978 to 1985. So, 75. Matagal din siya. Matagal din siyang kinonstruct. And ang taas niya, total height niya ay 375 meters. Hanggang sa tuktok. So, yun nga, dahil TV tower to, parang may collection din sila. Bukod sa TV towers ng iba-ibang bansa, may collection din sila ng mga radyo. It's a collection. Parang buong cabinet ng collection ng mga radyo. So, bakit may Michael Jackson dito? So, naikot na namin itong buong area. Yung mga souvenir stores din dito. Akit na tayo sa taas. Oh! The chandelier is giving. Okay. Oh.
Yun na yung ano. Yan na yung, ano nga to? River. So, ikutin muna natin guys. Medyo, ito lang yung view na makikita nyo. Hindi nyo talaga siya makikita na parang, tulad nung nasa ibang observation deck na talagang 360 degree makikita nyo yung view sa isang ano lang, isang area lang. Ito, kailangan siyang ikutin talaga lahat. So, bawat kanto, iba yung view na makikita nyo. So, yan yung water. Yan yung ilog ata nung ano. So, napagkamalan ko siyang ilog nung nakaraang araw. Kasi may ilog kami na daanan nung nakaraan na blue. Blue? may ilog kami na daanan nung nakaraan na kulay blue siya, pero hindi siya frozen. Frozen lang yung gilid niya, pero blue siya na umaagos pa. The best na time, the best view na makikita nyo dito is paggabi. Paggabi kasi bukas yung mga ilaw, and itong mismong tower na to, bukas to, and maganda yung ilaw niya paggabi actually. So, pag nabuksan to ng gabi, parang hindi siya magandang dito pumasok. Parang maganda siyang tingnan afar. Kasi makikita mo yung buong TV tower na nagliliwanag. Medyo foggy din outside, and medyo malabo siya. Medyo malabong tingnan. Pero nakikita niyo naman. Nakikita niyo pa rin yung mga kabahayan, yung mga buildings. So this is the other side of... Wow. Siguro magkarugtong yun. Siguro, ina-assume ko na, and yun yung theory ko. Siguro yung nadaanan namin kahapon na, ano nga to, ilog, na parang sinabi ko nga parang Amsterdam. Siguro karugtong yun nito. Kasi tingnan mo naman, kulay blue din siya. And nag-yellow yung gilid. Actually, nadaanan namin yung bandang kay Alisher Navoy statue. Nadaanan namin siya after nun. So, feeling ko karugtong talaga siya. Hindi na tayo pwedeng pumunta sa taas. Ito na actually yung... meron pa kasi may restaurant ata sa 8th floor. So, itong observation deck nila ay nasa 6th floor lang. Yung building na yan, yung makikita mo, yung kulay green yung bubong. And yung may mga sasakyan na yan, yan yung Beshco Zone. So, dyan tayo pumunta kanina, and nanood kung paano ginagawa yung pambansang putahe ng Uzbekistan, yung plov. So, dito highway din, same lang din. Actually, mas better view to nung Beshco Zone. Nakikita mo talaga yung building nila. Ayan, oh. Ang cute ng nila, oh. Orasan. Wala lang silang paa. Walang kamay. Actually, hindi ko na-appreciate. Honestly. Honestly, parang ayokong... Ito yung mga, yung mga experience na... Oo, experience natin, pero hindi ko na ulitin. Hindi ko na ulitin to dito, pumunta. Though maganda yung mga, informative yung mga... paintings, yung mga naka-display mga TV towers dun sa baba kanina. Pero pagdating dito sa view deck, which is yun yung main goal natin, na makita yung buong 360-degree view ng buong Tashkent. Parang siya, hindi siya for me sulit. Hindi siya sulit, 400,000 som. For me, hindi siya sulit. And ito yung experience na I'm thankful, pero hindi ko na siya uulitin. Yun lang. That's my opinion, para wag kayong magagalit sa akin. Wag niyo ko i-bash. That's 3 to 1. Pero siguro kung walang fog, malinaw, at siguro sa ibang season, mas okay pumunta. Pero for me ulit, parang same lang naman yung makikita mo, parang puro bubong lang. Mag-iiba nga lang yung colors ng mga puno pag ibang season. Dahil itong TV tower nila ay malapit lang dun sa Beshco Zone. Parang magkalapit lang sila actually. So parang tinuhog na lang namin siya, and yun nga, nag-uubos na lang din kami ng natitira naming mga som. So, kasi uwi na kami mamaya actually. So yun, parang hindi siya, for me, hindi siya worth it. The blue water.
May bagong color ng stoplight, naka-block. So yun, medyo malapad yung tatawiran dito, kaya bilis-bilisan natin. And kung mapapansin nyo, actually talaga, kahit naka-green and may mga, or naka-red, pag tumawid ka ng pedestrian, talagang hihinto at hihinto yung mga sasakyan. Mabait din sila. At disiplinado. Yun nga lang, kaskasero. Kasi yung mga nasakyan naming mga Yandex, grabe. Kung magpaharurot, grabe talaga. Alam mo yung ganun-ganun ka. Kasi sa sobrang bilis niya magpatakbo. Parang sa train station kanina, yung sa metro, yung kulay blue na train. Sobrang bilis niya. As in, paghinto niya, kung gaano kabilis yung paghinto niya sa station, ganun din yung force pag andar niya. So, andito tayo sa Eternal Flame. Ito yung sadya din namin dito na isa. Pero hindi ko alam kung bukas siya. Kung nakikita nyo yan, nakikita nyo ba yan? Umaapoy siya. So, yan yung pupuntahan namin. Pero hindi kami sure kung bukas or saan yung entrance. Actually, sabi ko nga, baka naman pagpunta natin doon, pagdating natin doon, wala yan, close. Kasi diba, alam naman, nag-snow. So, mabubuhay ba kaya yung doon, yung apoy? Pero surprisingly, meron siyang apoy. Nakakatuwa. Sinisindihan siya ngayon. Hanapin lang natin yung entrance niya. Probably here? Yeah. Thank you. Are we allowed? Ay, OMG. So thank you. Thank you, sir. So, pinayagan tayo ni Kuya Cart na pumasok dito sa Eternal Flame. So, nandito tayo ngayon sa Eternal Flame. Itong Eternal Flame na to ay simbolo ng mga sundalo nung 400,000 sundalo ng Uzbekistan na hindi na nakauwi dahil sa World War II. So, yung mother na yan, si mother na nakatanghod dyan sa apoy ay simbolo daw yan ng mga mother na nagdadalamhati dahil nga sa mga anak nila, asawa nila na hindi na nakauwi dahil doon sa World War II nga. So yung apoy na yan ay hindi yan pinapatay. So tulad ng pangalan niya, Eternal Flame, hindi siya pinapatay. 24 hours siyang bukas, 7 days a week, and 365 days siyang nakasiga. So hindi siya pinapatay ever. Okay, so makikita sa figurang yan, yung pagdadalamhati dahil dun sa pag-sacrifice ng mga sundalo. So imagine, 400,000 sundalo yung namatay sa World War II ng Uzbekistan. So yan daw yung simbolo niyan. So nandito kami ngayon sa Eternal Flame. Kakalabas lang namin doon sa may nagliliyab na apoy. May barikada siya actually, pero nung papasok namin kanina, sabi namin kay Kuya, parang nag-inquire kami kasi hesitant kaming pumunta doon kasi may barikada nga. So yun, tinanong namin, actually nag-Google Translate kami, sabi namin, is it close? We want to pay respect in silence. Tapos, tumangot-tango naman siya nung tinignan niya yung translation. Tapos, ang akala namin, hanggang doon lang talaga kami sa barikada. Hindi kami papayagan. Nagulat na lang kami nung tinaas niya yung barikada. Tapos, tumawa siya. Tapos niyaya niya kami pumasok. So yun, nakaka-amaze lang na yung misunderstanding minsan ay nagkakaroon ng good result. Good result yun, di ba? Nakakatuwa. Pero actually, nung pumasok kami doon sa Eternal Flame, yung nagliliyab mismong apoy, nakakalungkot lang kasi imaginein mo yung 400,000 na Uzbekistan military na hindi na nakabalik dahil sa World War II. So, nakakalungkot lang din kasi medyo nakaka-relate ako, especially sa Pilipinas kasi 'di ba may nangyari din ganun sa atin, yung sa 44 natin noong 2015, I think, o 2016. So yun lang, nakakalungkot, and makikita mo sa loob yung grieving mother.
nalulungkot ako kasi alam mo yon, hindi mo alam yung lungkot na dinadamdam ng isang ina sa mga anak niya, asawa niya na umaasa pang babalik sana sa kanya, pero sadly hindi na nakabalik dahil nga dun sa World War II. So yun lang, ang apoy pala doon ay 24 oras siyang bukas, 7 days a week and 365 days. So hindi siya pinapatay talaga. So yun lang, nakakatuwa lang, and papalabas na kami ng gate nila. Actually itong likod ko and doon pa sa doong banda, parang mga wooden gallery, mga pangalan ng mga sundalo na nagsakripisyo doon sa World War II. So imagine mo, 'di ba? During World War II, parang 6.5 population ang meron ang Uzbekistan. So 6.5 million population meron ang Uzbekistan. Tapos yung butal na 500,000 na yon halos naubos at hindi na nakabalik dahil nga sa World War II. So nakakalungkot talaga. Let's go! Ganda! Ganda! It's so beautiful here! It's kulay blue. Kulay blue yung water. So, nandito tayo ngayon sa Tashkent City Park. Kalabas lang namin ng City Mall. So, Ang ganda dito pag gabi kasi may sounds, kasi may mga pag-ilaw. so dito sa park na to, mas maganda siyang tambayan pag gabi. Oh! Nadulas siya. Madulas siya. Actually, madulas to. Madulas yan. So, yung park na to ay maganda siya sa gabi kasi marami siyang pailaw. So, ngayon ay actually parang halo-halo yung color niya. May red, may yellow, and dagdag sa ganda yung snow na white color. So, punta tayo dun sa may parang water area nila. So maraming salamat guys sa pagsama sa amin sa buong maghapon na to. Nakakapagod pero sulit naman. So yung una natin pinuntahan na yung Churzu Bazaar. So maraming doon, bilihan ng mga nuts, dried fruits, etc. And marami din mga spices na mabibili doon. So after nun, yung metro hopping natin and yung Tashkent City Walking Tour. So please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification button para updated kayo sa mga susunod pa namin mga videos. Comment down below kung may mga inquiries kayo regarding Uzbekistan and Kazakhstan destinations, and kung may mga future travels kayo, to try namin sagutin. Kung hanggat maaari, try namin sagutin yan. So mula dito sa Uzbekistan, sabay-sabay tayong sumigaw ng It's Beautiful! Maraming salamat and paalam!